Hello, magandang araw! Ngayon ay mag-aaral muli tayo. At ang ating pag-aaralan ngayon ay ang health. Sa asignaturang MAPE, isa siyang component sa MAPE. Unang markahan. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Nakita niyo ba yung larawan kanina? Nagutom ba kayo na nakita niyo yun? Sana nakakain na kayo bago tayo mag-aral, ha? Huwag kakalimutan kumain. Pero bago yon, mag-aral muna tayo. Para sa ating layunin, o ito ang kailangan nyong magawa para sa ating aralin. Kapag natapos ang aralin ito, inaasahan ko na bilang mag-aaral ay magagawa mo na, una, makilala mo ang mga pagkaing masustansya at hindi masustansyang pagkain. Pangalawa, maipaliwanag ang kalagahan ng masustansyang pagkain. At ang huli, matukoy ang pagkakaiba ng pagkaing dapat kainin. O tingnan mo nga ang mga larawan. Yan ang ating aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang masustansya at hindi masustansyang pagkain. Dahil hindi lahat ng pagkain natin ay kailangan at dapat nating kainin. Kasi lahat yan masasarap, di ba? Pero mayroong mga pagkain na hindi makabubuti sa ating kalusugan. Meron namang nakabubuti sa ating kalusugan. Kaya yon ang ating pag-aaralan. Ano ang gusto mong pagkain? Sabihin mo nga. Okay, very good. Bakit mo gusto yung pagkain na yan? Yan ba ay madalas mong kainin? Araw-araw mo ba yung kinakain? Okay, kaya pala paborito mo yan. Ngayon ay meron naman akong kwento para sa inyo. Pero bago yon, gusto ko munang sundin niyo yung sasabihin ni teacher. Okay, umupo muna ng maayos at huwag makikipag-usap. Dito lang muna ang focus sa aking kwento. Okay? Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa isang bata na ayaw kumain. Okay? Handa ka na ba? Kung handa na, manood at makinig sa aking video na papakita sa inyo na ang pamagat ay ang batang ayaw kumain. Ang ganda talaga ng pinapanood dyan. Sana hindi ako nawagan ni nanay para maghapunan. Para naman wala ako kami sa palabas na to. Anak, kakaigado. Mamaya mo na ito din. Nanonood mo ng telebisyon. Halika na. Bago pa rin mo din yung pagkain.
doktora, kumain ka ng manutan ng pagkain sa tamang oras para hindi ka na magkasakit. Nanay, kumain na po ako kanina. Nag-birthday kasi ang kaklase ko, kaya naghanda siya ng gamit sa classroom namin. Totoo ba yung sinasabi mo, Audrey? Opo, nanay. Totoo po yung sinasabi ko. Sige, kung gano'n ay kumain ka na lang ulit kapag nabutas ka. Ang saya-saya. Mukhang naniwala na si nanay na kumain na ako. Ang galing ko talaga
Ngayon, sagutin naman natin ang mga tanong na kaugnay ng kwento. Unang tanong, sino ang batang ayaw kumain? Okay, very good. Si Audrey ang batang ayaw kumain. Pangalawang tanong, paano mo ilalarawan si Audrey habang siya ay kumakain? Bukal ba sa loob niya ang pagkain? Sabihin mo nga ang iyong sagot. Okay, very good. Si Audrey, kapag kumakain, makikita mo na napipilitan lamang siyang kumain. At dahil doon, napapagalitan siya ng kanyang tatay. Ganon din ba yung ginagawa ninyo? Napapagalitan ba kayo ng inyong magulang kapag ayaw niyong kumain? Okay. Pangatlong tanong, ano ang naging resulta ng hindi niya pagkain? Magbigay ka nga ng isang halimbawa ng naging resulta. Siya ay naging mabagal sa pagkilos at matamlay. Very good. Ano pa? O sabi niya sa paaralan, sabi daw ng teacher niya, tama nga ang sinabi ng teacher niya na hindi niya daw ma-absorb ang mga aralin kapag hindi daw siya kumain ng mga masusustansyang pagkain. O gagayahin niyo ba si Audrey nung una na hindi siya kumakain? O, hindi maganda ang kanyang ginagawa na hindi siya kumakain. Pero sa huli, ano ang ginawa niya? Okay, siya ay kumakain na. Magaling. Ngayon ay gagawin na natin ang gawain sa module. Kunin niyo na ang inyong kwaderno at maghanda sa ating gagawin. Okay. Hintayin ko kayo ha. Kunin niyo na yung gamit niyo. Pati yung lapis, yung kwaderno, notebook, at papel para sa mape. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin mabuti ang kwento, sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay. Umupo na maayos at makinig sa aking kwento. O, tingnan natin ang larawan. O, ano nakikita nyo sa larawan? Siya ay mataba. May batang mataba na kumakain. Katulad ba kayo niya? Mahilig ba kayo kumain? O katulad kayo ni Audrey, na hindi mahilig kumain? Ayaw niyang kumain. Okay. Mag-uumpisa na ako sa aking kwento. Makinig kayong mabuti dahil mamaya ay mayroon ulit akong tanong kaugnay ng ating kwento. At isusulat nyo ang inyong sagot sa inyong notebook o kwaderno. Si F ay batang mahilig sa mga pagkain di masustansya. Si Cheria at soda ang agahan niya. Kaya naman, 6 na taong gulang pa lamang siya ay napakalaki na niya kumpara sa kanyang mga kaibigang sina JV at Ethan. Minsan, nagkayayaan silang maglaro sa plaza. Niyaya ni JP si F na makipaghabulan, ngunit ayaw nito. Mas mainam pa raw ang kumain ng kumain kaysa maglaro. Hindi daw niya kayang tumakbo at mabagal siya.
Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan, sabay tukso sa kanya. Biglang nalungkot si F sa kanyang mga narinig. Ngayon ay sasagutin na natin ang mga tanong kaugnay ng kwentong aking sinabi. Sagutin mo ha ng pasalita. Saka mo isusulat sa iyong kwaderno mamaya. Okay. Sino-sino ang magkakaibigan sa kwento? Very good. Si F at si JP ang magkaibigan sa kwento. Saan nagtungo ang magkakaibigan? Sila ay nagtungo sa plaza. Very good. Ano ang ginawa ng magkakaibigan sa plaza? Sila ay nagkayayaang pumunta sa plaza para maglaro. Sino ang niyaya nila sa larong habulan? Sabihin mo nga. Okay. Si F ay niyaya ni JP na maglaro ng habulan. Anong dahilan bakit ayaw makipaglaro ni F? Sabihin mo nga. Okay. Dahil ayaw niyang makipaglaro. Mas mabuti pa daw na kumain ng kumain kaysa maglaro. At hindi niya daw kayang tumakbo. At mabagal din siya. Kung ikaw si F, ano ang nararapat mong gawin? Sasali ka ba sa kanilang laro? Okay. Kung ako si F, ako ay sasali sa kanila. Kasi masaya na may kalaro ka eh. Masaya na naglalaro, di ba? Masaya din na kumain, pero mas masaya na maglalaro ka kasama yung ibang mga kalaro mo. Ganon din ba yung sagot mo? Okay. Tama ba ang gawin sa pagkain ni F? Patunayan ang iyong sagot. Sabihin mo nga, tama ba yung ginagawa niya sa pagkain? Magaling! Hindi tama yung ginagawa niya sa pagkain dahil pagkagising niya pa lang ay kumakain na siya ng chichirya at soda o soft drink sa agahan. At dahil doon, halatang-halata na talaga napakalaki niya kumpara sa iba niyang mga kaibigan. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, lagyan ng check ang mga pagkain dapat kainin ni F at X ang dapat niyang iwasan. Gawin ito sa iyong kwaderno o notebook. Okay, ready ka na? Unang bilang. Ito ay ice cream o sorbetes. Yan ba ay check o X? Check kapag pagkain kailangan kainin ni F o X pag dapat niyang iwasan. Okay. Number 2, donut. Check o X? Number 3, itlog. Yan ba ay check o X? Okay, tingnan nga natin kung tama yung iyong sagot. Number 1, ang ice cream. Check ba yan o X? Ang tamang sagot ay X. Yan ay dapat niyang iwasan. Dahil ito ay masyadong matamis. Sumunod, X, ang donut.
dahil ito ay masyado ding matamis. Pangatlo, yang itlog. Yan ba ay check o X? Ang tamang sagot ay check. Very good. Nakatama ka rin ba? 3 ba ang iyong tamang sagot? Very good kung 3 ang tama mong sagot. Kung hindi naman, okay lang yan. Meron pang kasunod yan. Pero ipagpatuloy mo na lang sa paggawa sa iyong module. Tandaan mo nga ito at isa-isip. Gulay at prutas ang mga pagkaing masusustansya. Ito ang mga pangunahing pagkain na dapat isaalang-alang sa araw-araw. Kumakain ka ba nito ng mga gulay at prutas? Very good! Maganda yan sa ating katawan. Kung hindi ka naman kumakain nito, subukan mo na kumain dahil ito ay mainam sa ating katawan. Wastong dami ng isda at karne ay angkop sa ating katawan. Ang mga pagkain gaya nito ay nagdudulot sa ating katawan ng lakas, gilas, at kaaya-ayang kutis o magandang kutis. Kumakain ba kayo ng isda at karne ng manok o kaya baboy? Okay. Masarap naman din yan, di ba? Sarap yan. Paborito nga ni teacher yan eh. Kayo ba? Paborito niyo rin ba yan? Chichirya, soda, at mga dalatang pagkain ay ilan lamang sa mga pagkain hindi kailangan ng ating katawan. Itinuturing itong hindi masusustansyang pagkain. Sakit at labis na timbang ang dulot nito sa ating katawan. Kaya, hindi natin ito dapat ugaliing kainin. Kayo ba? Mahilig ba kayo sa mga pagkain ito? Okay. So, pwede naman tayong kumain pero huwag nating ugaliin na ito palagi ang ating mga kinakain dahil hindi ito mabuti sa ating katawan. Dahil madadagdagan masyado ang ating timbang at maaari pa tayong magkaroon ng sakit dahil dito. Mahalagang masusustansyang pagkain ang ating kainin upang maging malusog at makaiwas sa anumang sakit. Mahilig ba kayo sa mga masusustansyang pagkain? Very good naman kung ganon. Tingnan nyo naman ngayon ang talahan na yan o yung table na nagpapakita ng masusustansya at hindi masusustansyang pagkain. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa. Madami pang ibang mga pagkain na masusustansya at di masusustansyang pagkain. Una, tingnan natin yung hanay ng masusustansyang pagkain. Sabayan mo nga ako, sabihin mo nga ang halimbawa ng masustansyang pagkain. Prutas, gulay, karne, isda, gatas, patatas. Kumakain ka ba niyan? Very good. Mga masustansyang pagkain yan. Sumunod naman na hanay, di masustansyang pagkain. Sabayan mo ulit ako. Chichirya, soda, kape, fries, fishball, kikiam. Kumakain ka rin ba niyang mga yan? Kung kumakain ka niyan, huwag mong ugaliin na palaging yan ang kakainin mo ha. Dahil di yan masustansyang pagkain.
Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, kopyahin ang kahon sa kwaderno. Iguhit sa loob ng kahon ang mga masusustansyang pagkain na kinakailangan ng batang tulad mo. Dito makikita natin mayroong kahon dyan na 2. Iguhit mo kahit hindi maganda, okay lang. Basta makadrawing ka ng kahon. Ang mahalaga, idodrawing mo yung mga masusustansyang pagkain na kinakain ng batang katulad mo. O halimbawa, ito ay mga prutas na saging, mansanas at berries o strawberries. O sumunod naman, halimbawa ay ang mga gulay. Pwede mo yang i-drawing. Pwede din na iba ang i-drawing mo. Basta, mag-drawing ka ng mga pagkain na kailangang kainin ng batang katulad mo. Para sa ating gawaing pagkatuto bilang 4, tingnan ang mga larawan. Piliin ang masustansyang pagkain. Isulat ang letra ng tamang sagot sa kwaderno. Tingnan natin, letrang A. Yan ay mga prutas. Yan ba isusulat mo ang letrang A sa iyong kwaderno o hindi? B. Bulaklak. Yan ba ay masustansyang pagkain? Susulat mo ba sa kwaderno mo yung letrang B o hindi? O C. Yung bubuyog, masustansyang pagkain ba yan? Bubuyog hindi yung honey. Susulat mo ba ang letrang C o hindi? Okay. Ang tamang sagot dyan ay letrang A. Letrang A yung masustansyang pagkain dyan. O, ipagpatuloy mo yung paggawa sa module, ha? Para sa gawaing pagkatuto bilang 5, gumuhit sa iyong kwaderno ng bulaklak na may 5 talulot o petal. Pag-aralan ang larawan at piliin sa mga pagkain sa loob ng talulot ng bulaklak ang masustansya. Bawat napiling pagkain ay sulat sa gitna ng bulaklak. Halimbawa, mag-drawing ka ng isda. Lalagay mo sa pinaka-gitna sa loob ng bulaklak. Yung mga masusustansyang pagkain. Para sa gawaing pagkatuto bilang 6, iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng masustansyang pagkain at malungkot na mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng di masustansyang pagkain. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay. Bilang 1, pakwan. Yan ba ay masayang mukha, masustansyang pagkain, o malungkot na mukha? Yan ay masayang mukha. Yan ay masustansyang pagkain. Tama ka rin ba? O kung tama ka, very good ha. Pagpatuloy mo yan. O, number 2 naman tayo. Itlog. Yan ba ay masayang mukha na masustansyang pagkain o malungkot na mukha? Hindi masustansyang pagkain. Okay. Ang sagot ay masayang mukha. Tama ka rin ba? Very good. Ituloy mo yung paggawa sa module. Para sa gawaing pagkatuto bilang 7, basahin at unawaing mabuti ang mga tugma ukol sa pagkaing masusustansya. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa kwaderno. Letra lamang ang isusulat mo sa bawat bilang. Okay. O, tingnan natin. Bilang 1. Upang ang bata ay lumusog at bumilog, kakain siya ng patlang. Ano kaya yon? A. Manok. B. Sisiw.
C. Itlog. Uulitin ko ha. Upang ang bata ay lumusog at bumilog, kakain siya ng patlang. A. Manok. B. Sisiw. C. Itlog. Sulat mo yung sagot mo. Okay, tingnan natin kung tama yung sagot mo. Ang tamang sagot ay letrang C. Tama ka rin ba? Very good.